Bago ang lahat, luma muna. So tinamaan ng ego ni Damian Lillard ngayong conference final stage ng playoffs. Siya kasi yung isa sa biggest star na na-trade ngayong season papuntang Milwaukee Bucks. Hindi naging maganda ang katapusan ng postseason ng Bucks at ni Damian Lillard. Nalaglag sa first round ng Milwaukee Bucks dahil na din sa mga injury. Sabi pa ni Dame, nagiging hater siya ngayon dahil merong mga youngster ang mananalo ng kanilang unang championship. So mauunahan pa siya. Nakasama din siya sa 75 greatest player. So mahirap panoorin para kay Dame na manalo yung isang team at makakuha ng championship. Ito kasi yung apat na youngster na naglalaro ngayon sa conference finals. Si Luka, Tatum, Haliburton at itong si Anthony Edwards. Isa dyan yung makakakuha ng kanilang unang championship. Ang Boston nakakuha na ng 2-0 lead kontra Indiana Pacers. Nagkaroon pa ng hamstring injury si Tyrese Haliburton. Hindi pa alam kung makakalaro siya sa susunod na mga games. Meron na lang 2 panalo na kailangan ng Boston para makapasok sa NBA Finals. Hindi ulit kailangang madaliin ng Boston na bumalik si Porzingis na ayon kay Woj, ang expected timeline na makakabalik si Kristaps ay sa Game 4. Kung makakasecure agad ang Boston ng spot sa finals, mas magiging ready noon si Kristaps Porzingis kasi hindi nga niya kailangan maglaro agad sa conference finals. Ito rin ang best time ng Celtics na manalo ng championship dahil pabor pa rin sa kanila na sila ang makakuha ngayong taon. Si Tatum at si Brown nasa 26 at 27 years old. Actually, prime years yun sa dalawa. Kung ikukumpara naman ang naging playoff run ni Tatum at ni Brown kay Damian Lillard, mas maganda ang naging playoff run nila. Multiple conference finals at isang NBA finals. Si Damian Lillard sa 9 playoff run niya, 3 beses lang siyang lumagpas ng first round at isa naman sa conference finals noong 2019. Kaso yung Boston kasi naghahanap talaga ng mga players para idagdag sa lineup nila. Hindi katulad sa Portland na matagal nang humihiling si Dame, hindi na pagbigyan. Hindi pa naman tapos ang laban para sa Pacers, nakabalik na sila dati sa 0-2 deficit. Ang pinagkaiba nga lang ngayon, injured si Haliburton. Base sa report, hamstring soreness yung nangyari sa kanya. Ito yung dati niyang injury na nawala siya dati ng 10 games. Meron naman kasing pwedeng gawin ng medical team ng Pacers para makalaro si Tyrese. Katulad ng gagawin sana ng Knicks kay OG Anunoby na may hamstring injury na dapat maglalaro siya. Pero tumanggi nun si OG na magpaturok ng pangpamanhid. Tama din naman yun para kay OG kasi pwedeng lumala yung injury niya. Ang Celtics at Pacers din ang most watched conference game finals since 2018. 6 million to 8 million viewership. May 5 teams naman na hindi pa nakakapasok sa finals. Clippers, Hornets, Grizzlies, Pelicans at Minnesota. Sa edad na 22 years old, pwede makapasok sa finals or kaya mag-champion si Anthony Edwards. Mauuna pa siya sa mga players gaya ni Dame, Embiid, Westbrook, Harden, CP3 at marami pang ibang players. So ito yung nag-champion kung sakali. At kung makakapasok din sa finals sa Minnesota, mauuna pa sila sa Clippers. Ang Minnesota ang second oldest team na wala pang finals appearance, 35 season. Ang Clippers 54 season. Ang susunod sa Minnesota, Hornets na 34 season. Si Luka naman 25 years old pa lang. Actually nasa prime years na rin siya. 2 beses pumasok sa conference final si Luka. Sa franchise naman ng Dallas, 2 ang naging NBA finals appearance, 2006 at yung 2011 kung saan naman sila nag-champion under kay Dirk. Kung makakapasok sa finals ng Dallas, mas maibabalik nun ang karir ni Kyrie dahil nga nung mga nakaraan, nagkaroon ng mga issue at Dallas talaga ang pinakabagay na team sa kanya. Iba din kasi mag-alaga si Mark Cuban. Si Luka naman, magiging niya ang trust ng media pero hindi pa rin mawawala doon ang doubters.